Lesson 1B, Punctuation, Paragraph, and Capitalization Symbol. Period. Lagyan na natin kung ano yung pagdating sa shorthand, and then once na inilonghand natin siya, ano yung difference ng mga symbols na to. Sa shorthand, yung period is represented by a straight line, pero nakaslant siya. Then, sa question mark is X. Then, paragraph is greater than, if I'm not mistaken. Then, comma. Once gagamit tayo ng comma, pagka nagsishorthand tayo, dapat may circle siya, then, tsaka natin i-indicate yung comma. Then, same din sa semicolon, dapat may circle, and then, semicolon. Then, pag colon naman, same din, naka-circle, then, dalawang dot. Then, pagdating sa hyphen naman, naka-slant siya ng straight line, then, two straight line. Parang T na strokes. Then, pagdating sa dash is, medyo mahaba siya, then, naka-slant din. Two stroke din. Then, when it comes to exclamation point, slant din, then, dot. Then, sa left parenthesis, yung symbol ng B sa shorthand, ayusin natin. Yung B, B, then, yung N, no? Strokes. Then, sa right parenthesis is yung B na stroke. Ito yung B na boy, and then ito yung B na example is base. Then, lagyan din natin siya ng M. Usually, parating naman sa mga shorthand stroke is, or sa mga sentences, madalang naman gamitin yung left and right parentheses. And then, ang common, di lang naman siyang ang madalas magamit is yung period, question mark, yung paragraph, ito, the rest. Then, ito, napakadalang lang ng mga to. Then, pag itatranscribe natin siya into longhand, syempre, kung ano yung natural na symbol, ay yung lalagyan natin, like period is dot lang, then question mark is, yan. Then, paragraph, hindi na yan. Then, pagka-comma, comma lang, then, semicolon, then colon. Then, pagdating sa hyphen is small lang naman siya. Then, sa dash is ganyan. May dalawang klase kasi tayo ng dash. Merong N dash, and then meron tayong M dash na tinatawag. Pag N dash is very short lang yung line niya. Then, sa M dash is medyo mahaba. Actually, this is a types of dashes. Then, pagdating sa exclamation point is diretso lang, then ganon. Nala parenthesis, right parenthesis, then identify. Then, bigyan natin ng samples yung topic natin today. Punctuation mark, paragraph, and capitalization symbol. Well, yung capitalization nga pala is ginagamit siya sa mga name of a person or yung mga places like cities or states, then yung mga months or date like that, yung months or Monday, Sunday, yung mga days, doon siya ginagamit yung yung capitalization symbol. For example, name, Ana. So, dapat, para ma-emphasize natin siya na hindi siya i-capitalize, dapat meron tayong hyphenated na symbol. Then, pagka month naman, for example, October, then lalagyan natin siya ng hyphen. Para ma-identify natin siya na when it comes to into longhand, ita-transcribe na natin is kailangan siya big letter, October. Then, it is a name, Ana. Yan. Then, punta tayo dito sa reading and writing practice. So, ito yung mga sample natin. Then, makikita natin, meron tayong period. Ginamit natin yung stroke ng period. Then, yung, paragraph. Ito yung paragraph. Symbol ng paragraph, period, yan. Then, kung mapapansin nyo,
gumamit din tayo ng capitalization. Pero pagdating dito, hindi tayo nag-capitalize dahil kasi may rules tayo dito pagdating sa capitalization. Sabi nga dito, pagdating sa salutation such as name, for example, Dear William, beginning sentence with a proper noun will contain capitalization mark. Pero, when a letter begins with a salutation such as Dear Mr. Cruz or anything, noon din natin maglagay ng hyphenated para ma-emphasize ang para i-capitalize siya. Automatically, pagka may salutation siya, naka-capitalize na yan. Then, try natin siya ilonghand transcription para ma-practice natin kung ano yung mga stroke pagdating sa longhand. For example, ito. Dear Mr. Cruz. Dear Mr. Cruz. Mapapansin nyo, wala na siyang capitalization kasi naka-salutation. Then, it is a pleasure. It is a pleasure for me to provide a reference letter for Carol Johnson. So, meron tayong ginamit na symbols ng capitalization. Pag nakaganyan, automatically is dapat. Pag nilonghan natin is naka-capital yung C and then yung J. Then, meron siyang symbol ng period. Pag nilonghan natin, dapat yung original na siyang symbol ng period. Then, next. Hindi naman siya naka-paragraph. Then, proceed lang tayo. Carol had been in charge of the research in our new data control lab. Then, naka-period pa din siya. So, yung full stop. Then, the next is, dito tayo sa unang. She received a large number of honors. This one, honors. For her research projects. Then, kung mapapansin nyo, meron siyang symbol ng, ibig sabihin niya, next paragraph. So, matik yan, period, then, baba tayo sa next paragraph. Then, ang next paragraph niya, it will not be easy for us to replace. Anyway, pagdating ng mga next lesson natin, ma-identify niya paano na-stroke yung mga ganyan, like pressure, yung provide, yung control, yung mga replace, yung I am sure, kasi may mga phrases na dito. Later on, malalaman natin yung kung paano natin siya stroke. And to replace Carol. Since Carol is naka-capitalize, so i-capitalize natin si Carol, then, period. I am sure Carol will do a fine job in your
new research lab. Period. Then, ito yung isa sa closing remarks or complementary remarks. Mapag-aaralan din natin ito later on sa mga next lesson natin. Ito yung isa sa complementary remarks which is very truly yours. Automatically is naka-capitalize na. Pero no need natin siya i-hyphenated. Yan. So, sana nakita niyo yung mga differences ng mga stroke pagdating sa once na naka-short hand stroke siya and then naka-long hand. Yan. Thank you and God bless.